Kung kayo po ay nilalang ng Diyos, kailangan po ninyo ang mabuting balitang ito. Bagamat alam ko na marami po sa inyo ay nakakapakinig sa inyong mga simbahan, sa inyong mga grupo ng mabuting balita, subalit sinasabi rin ng Biblia na may ibang mabuting balita. At ang nais naming dalhin sa inyo ay yung totoong mabuting balita na alam ko na kailangan ng bawat isa. So kung ito ay para sa lahat ng nilalang ng Diyos, kailangan po ninyo ito, mga kapatid, mga kaibigan. At nais ko pong hilingin ang inyong mga pandinig sa mga ilang sandali na kami po ay nandirito, ipahayag ito sa inyo. Ganito po ang sabi ng Marcos 16:15. Kaya humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. Yan po ay ipinagutos ng Panginoon. At kung hindi nyo ito ginagawa, ay nangangahulugan na hindi kayo tagasunod ng Panginoong Jesucristo. At bilang tagasunod ng Panginoong Jesucristo, nais naming ihayag sa inyo ang mabuting balitang ito. At mula sa banal na kasulatan ay nais kong ipaunawa sa inyo kung ano ang bagay na ito. Unang-una, sa aklat ng Lucas, Kabanata 2, nawa po, kung meron kayong mga ballpen at papel, ay maaari po ninyong sulat ang mga talatang ito. Pagkatapos ay pag-isipan po ninyo sa inyong mga tahanan kung ano ba itong napakinggan ninyo ngayong hapon. Ganito po ang sabi ng Lucas 2:10 hanggang 11. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa tahanan o sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Pero hanggang doon na lamang po. Ulitin ko po at pakinggan po ninyo na mula sa mga talatang ito ay binabanggit ang mabuting balita para sa inyong kagalakan, sa kagalakan ng sangkatauhan. Alam ko po na kahit sa atin ay maraming may relihiyon, subalit hindi pa po nakakamta ng kagalakan na ito. Kaya ngayon hapon ay napakahalaga na pakinggan po ninyo ang bagay na ito. Ulitin ko po sa talatang 10 hanggang 11. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito po ay may kinalaman sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Huwag na natin pag-usapan ang bagay na yan sapagkat iba-iba ang pananaw ng kahit mga Kristiyano sa bagay na ito. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga ilang mahalagang bagay na taglay ng mga talatang ito. Sinabi ng anghel na nangangahulugan na ito po ay galing sa langit. Ang mabuting balita ay galing sa langit. Ito ay dala ng anghel na sinabi sa mga pastol ng gabing iyon. At sabi niya, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan. Nangangahulugan na ito ay magdudulot sa atin ng malaking kagalakan. Nawa po ay maunawaan natin habang napapakinggan natin nang sa gayon ay makamtan natin ang diwa o ang nais ng Diyos para sa atin sa mabuting balitang ito. Sinabi pa niya, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas na Kristong Panginoon. Yan po ang dahilan ng mabuting balitang ito, na mayroong isinilang na tagapagligtas. Tagapagligtas po ang kailangan ng bawat isa. Tagapagligtas saan? Sino ba ang Panginoon para sa atin? Dito sa ating bansang Pilipinas, karamihan sa atin ay naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Bawat relihiyon ay may kanya-kanyang Kristo, subalit ang katanungan, siya ba'y nagdulot sa atin ng malaking kagalakan? Siya ba'y nagdulot sa atin ng kaligtasan? Anong kaligtasan ang bagay na ito? Sapagkat maraming relihiyon ay nagbibigay ng maling inaasam, nagbibigay ng hindi tamang katuruan tungkol sa kaligtasan. Pero una po ay nais kong maunawaan natin
na ito ay tungkol sa tagapagligtas. At ang kaligtasan ay mula sa Panginoong Jesucristo lamang. Bago ko ipaliwanag sa inyo ang mga bagay na ito, magbabasa po ako sa aklat ng Mateo 1:21. Mateo 1:21, na ganun din na isang anghel ang nagpahayag kay Jose tungkol sa bagay na ito. Ganito ang sabi ng anghel kay Jose: manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yan po ang ibig sabihin ng pangalang Jesus. Ililigtas niya ang kanyang sambayanan sa kanilang mga kasalanan. So yan po ang isang katanungan sa atin. Kahit tayong mga may relihiyon, tayo ba ay nagkaroon na ng kaligtasan sa ating mga kasalanan? Marami rin pananaw sa bagay na yan, sapagkat may mga nangangaral na kapag tinanggap mo si Kristo, ay ligtas ka na. Subalit makikita natin sa Biblia ang mga bahagdan ng kaligtasan. Pero tandaan natin ang katotohanan na iniligtas tayo ng Panginoon mula sa kasalanan. Yan ang problema ng sangkatauhan. Yan ang problema ng bawat isa sa atin. Ang Jesus na ito ay hindi upang magdala sa atin ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Yan po ay ginawa na ng Diyos sa sangkatauhan. Siya ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Pero may higit tayong problema, at ito ay kasalanan. Sinabi ng Roma 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nangagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So ang katanungan, aaminin mo ba na ikaw ay nagkasala? Pagkatapos ay sinabi pa sa Roma 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Tatagalugin ko po. Sinabi doon sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Babalikan ko po ng saglit ang sinabi ng Roma 3:23. Lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay, subalit sa Biblia, hindi lamang iisa ang ibig sabihin ng kamatayan. Ang kamatayan ay, kahulugan nito ay ang pagkahiwalay sa Diyos, na kung saan nabubuhay tayo sa kasalanan at ipinapakita ng Biblia na dahil sa kasalanan yan ay hiwalay tayo sa Diyos at ang Diyos ay buhay. At pagkatapos ay may binabanggit ang Biblia tungkol sa pangalawang kamatayan, at ito ay impyerno o naglawa ng naglalagablab na asupre, apoy na asupre, na dito ilalagak ang kaluluwa ng mga tao na hindi nakanta ng kaligtasan na alok ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, nais ko munang bigyan ng diin ang bagay na ito, na iisa lamang ang tagapagligtas sa kasalanan. Maraming relihiyon ay inaangkin nila ang pagliligtas sa pamamagitan nila. Ito po ay mga kasinungalingan na patayo ng dyablo. Maraming relihiyon ay galing sa dyablo, na sinasabi nila na ang kaligtasan ay sa kanila. Subalit malinaw sa Biblia sa Gawa 4:12 na sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo masusumpungan ang kaligtasan. So kung ikaw ay may relihiyon, kung ikaw ay may samahan, sekta, grupo, hindi yan nangangahulugan na ligtas ka na. Kung sinasabi ng iyong ministro, ng iyong pastor, ng iyong leader na naligtas ka dahil sa pag-anib mo sa grupo, yan ay kasinungalingan. Sapagkat ulitin ko na ang problema ng bawat isa sa atin ay kasalanan, at walang makakabayad sa kasalanan kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Alam natin na ang kanyang kamatayan ay dahil sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang katotohanan ito. Hindi po kami nangangaral ng relihiyon, ng grupo, ng sekta, ng samahan. Ang aming isinisigaw sa inyo ay ang tunay na solusyon sa ating mga problema, kasalanan. Lahat tayo ay nagkasala
tayo sa impyerno, sa kapahamakang walang hanggan. Subalit dahil sa pagnanais ng Diyos na iligtas tayo, isa lang ang kanyang sinugo, ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya't kung ikaw ay hindi naliligtas sa iyong kasalanan, ikaw ay nadaya. So pakinggan po ninyo, ulitin ko na hindi ito tungkol sa samahan, grupo, sekta, relihiyon, o ano paman. Ito ay tungkol sa Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang tagapagligtas. Siya ang tanging daan patungo sa langit. Kung inaasam mo na maligtas ka dahil sa iyong relihiyon, nagkakamali ka. Kung nababago ka ng iyong relihiyon, ikaw ay nabibigyan niya ng bagong buhay. Baka meron kang totoong Jesus, pero bibihira po ang relihiyong nagsasabi nito. Hindi kami naparito para sa relihiyon, grupo o sekta. Hindi kami naparito para sa aming simbahan. Naparito kami dahil sa Panginoong Jesucristo. Siya lang ang tanging tagapagligtas. Mga kapatid, mga kaibigan, napakahalaga ng bagay na ito. Si Jesucristo po ang aming isinisigaw sa inyo. Siya lamang ang makakapagligtas sa ating mga kasalanan. So titignan po natin kung ano ang mga kasalanan sa Biblia. At yung mga sinasabi sa Biblia ng mga kasalanan na malamang kahit tayo ay may relihiyon, ay hindi tayo naliligtas o nahahango mula rito. Subalit basahin ko muna sa inyo ang sinabi ni Pedro mula sa Gawa, Kabanata 3. Gawa, Kabanata 3. Sa huling talata. Ganito po ang sabi. Ganito po ang sabi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod, ang Panginoong Jesucristo po ito. At siya ay iunang isinugo sa inyo upang pagpalain kayo sa pamamagitan ng pagtulong sa inyo upang tumalikod sa inyong mga kasalanang pamumuhay. Tingnan po ninyo na ang tunay na pagpapala na mula sa Diyos ay tungkol sa paglaya sa kasalanan. Kapag kinilala natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon ng ating mga buhay, tayo ay patatawarin ng Diyos. Pag ginawa natin ang nais niya na iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan, pag sinampalatayanan natin siya, ililigtas tayo mula sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero po, hindi lang hanggang dyan lamang. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay malaya tayo sa kasalanan. Ang pinalalaya ng anak ay tunay na malaya. Sa Gawa, Kabanata 8, sa Juan, Kabanata 8. Ikaw ba ay malaya sa kasalanan? Kung hindi, ay kailangan mong pakinggan ang mensaheng ito. Sapagkat ang tunay na Kristo ay hindi lamang nagbayad ng kasalanan, kundi tayo ay palayain sa ating mga kasalanan. Mahalaga po ito, mga kapatid. Pero nais kong sabihin sa inyo ang mailan sa sinabi ng mga apostol tungkol sa kasalanan at ang kabayaran nito upang masalamin natin ang ating mga buhay. Salaminin po ninyo ang inyong mga buhay sa pamamagitan ng mga talatang ito na aking babasahin sa inyo. Sa unang Korinto, Kabanata 6, talatang 6 hanggang 10. Ganito po ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, isang iglesia ng Diyos. Unang Korinto 6, 9 at 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Kanina ay nasasabi ko na lahat tayo nagkasala. Pero alam ba ninyo na may kaibahan ng makasalanan sa nagkakasala? Ang makasalanan ay parang baboy na kahit paliguan mo ng paliguan ay babalik at babalik sa lubluban. Babalik at babalik sa kasalanan. At ganyan ang marami sa atin. Nasaan ang relihiyon? Nasaan ang kapangyarihan nito? Nasaan ang grupo? Nasaan ang sekta? Walang nangyari sa atin dahil sa pananangan sa mga bagay na ito. Subalit kay Kristo ay may tunay na kalayaan. At yan ang katotohanan. Ang pusa ay hindi pa nadudumihan, ay naglilinis na ito sa kanyang sarili. Yan ay katulad ng mga Kristiyano na nagkakasala pa pero hindi nabubuhay sa kasalanan.
Yan ang kaibahan ng makasalanan at nagkakasala. Ang nagkakasala ay nadudupilas sa kasalanan, subalit hindi siya nananatili sa kasalanan sapagkat mayroon siyang Jesus sa kanyang puso. Ulitin ko po ang sinabi ni Pablo. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Mga kapatid, mga kaibigan, ang unang problema natin ay pandaraya sa sarili. Yan ay sinasabi ng Biblia na nagaganap sa maraming tao. Dinadaya nila ang kanilang mga sarili. Meron silang relihiyon, palasimba sila. Subalit, hindi sila nakakalaya sa kasalanan at dinadaya nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-asa na meron silang buhay na walang hanggan. Pero sinabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong dayain ang inyong sarili sapagkat sa tanging paraan yan ay magkakaroon ka ng tunay na kalayaan sa iyong kasalanan. Sinabi pa niya, ang mga nakikiapid. Ano po ang nakikiapid? Ang nakikiapid ay tumatabi sa hindi niya legal na asawa. Tingnan po ninyo ang inyong mga sarili. Meron ka bang relihiyon, pero hindi ka legal na kasal sa iyong kasama sa bahay o sa iyong kinakasama? Huwag mong dayain ang iyong sarili. Wala kang bahagi sa karya ng Diyos. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, ang Pilipinas ay kinilala bilang the only Christian country in the Far East. Pero ito pong relihiyon na dinala ng mga Romano dito o ng mga Espanyol dito sa ating bansa ay isang relihiyon na gumagamit ng mga larawan at tribulto. Yan po ay mga Diyos-Diyosan. At nais kong sabihin sa inyo, nasa ikalawang utos ng Diyos sa Exodus Kabanata 20 ay sinabi niya, huwag kayong magkaroon ng anumang larawan o ribulto. Nangangahulugan ito na kahit pagkakaroon lamang ng gamit para sa pagsamba ay ayaw ng Diyos. Huwag kayong magkaroon ng anumang larawan o ribulto. Subalit alam ba ninyo, sa kapanahunan ng Panginoon ay maaaring Diyos-Diyosan ang anumang bagay na inuuna natin kaysa sa Diyos. May kalaliman ng konti ang aking sinasabi sa inyo, pero ito ang mga katotohanan. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya. Nangangalunya. Ang mga nangangalunya ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Halos kapareho ito ng nakikiapid, ang nangangalunya. Ang mga nangangalunya. Pero sa batas ni Kristo ay sinabi niya, sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, nangangalunya na sa kanyang puso sa babae niyon. At ngayon ay pinapalaganap ni Satanas ang karumihan sa ating internet. Kung hindi tayo maging maingat sa ating mga cellphone, ay nandiyan ang pangangalunya. Nandiyan ang karumihan. Nagalit ang Diyos sa panahon ni Noe dahil sa kasalanan ganito. Pangangalunya. At ang Panginoon ay nagbabala tungkol sa bagay nito. Sinabi pa niya, nangangalunya, masasakim, magnanakaw, mapaglasing, mapanlait, mandaraya, at ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa karyan ng Diyos. Mga kapatid, huwag tayong aasa na meron tayong buhay kapag gumagawa tayo ng mga kasalanan katulad ng binabanggit ni Pablo. Huwag nating dayain ang ating mga sarili para tayo ay magkaroon ng pagkakataon na magsisi at mapanumbalik sa Diyos. Ganito pa ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 5:19-21. Pakinggan po ninyo. Hayag ang mga gawa ng laman, kanimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi, pagkabahabahagi, at walang taros na pagsasaya. Binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa karya ng Diyos ang gumagawa ng ganitong mga bagay.
May mga babala si Apostol Pablo sa mga kasalanan ganito. At kung makikita natin ang ating mga sarili na gumagawa ng mga kasalanan ito, huwag nating dayain ang ating mga sarili. Mapapahamak tayo. Pero meron pong pag-asa na ibinigay ang Diyos sa atin. Bago tayo magpatuloy sa bagay na yan, upang mapakinggan ang tunay na mabuting balita, ay kailangan malaman pa natin ang sinasabi ng Biblia dahil sa kasalanan, sapagkat maraming tao ay dinadaya nila ang kanilang mga sarili na inaakala na sila'y magmamana ng buhay na walang hanggan kahit sila'y gumagawa ng mga kasalanan ito. Ganito ang sabi ng Pahayag 21:8. Pahayag 21:8. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Ano ang mga duwag? Hindi yung matapang sa away, kundi yung takot na tanggapin ang katotohanan. Yung mga takot na tanggapin at tayuan ang katotohanan. Yan ay mga duwag. Mga kapatid, sinabi niya, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling sila'y ibubulit sa lawa ng naglalagablab na supre, na siyang pangalawang kamatayan. Yan po ang kahinatnan ng mga tao dahil sa mga kasalanang binanggit dito. So napakarami po mula sa 3 talatang ito na mga kasalanang ginagawa ng tao sa ating kapanahunan. Huwag nating dayain ang ating mga sarili para magkaroon tayo ng karapatan sa kaharian ng Diyos. Magkaroon tayo ng pag-asa sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sinabi nga ng Panginoon sa Mateo 7:21 hanggang 23. Mateo 7:21-23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, sa araw ng paghuhukom. Marami ang magsasabi sa Panginoon ng ganito, Panginoon, nagpalayas po kami at nangaral sa iyong pangalan at gumawa ng mga himala at kababalaghan. Subalit sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng kasalanan. Tingnan po ninyo ang sinabi ng Panginoon. May mga tao na tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon. Tinatawag siya, kinikilala siyang Panginoon. Ganyan ang maraming Pilipino. Subalit, dahil sa pananatili sa kasalanan, sila ay tatakwil sa kaharian ng Diyos. Yan ang sinabi ng Panginoon dito. Dahil sa pananatili sa kasalanan. Mga kapatid, mga kaibigan, si Kristo ang tagapagligtas sa kasalanan, hindi lamang sa ating mga nakaraang kasalanan, kundi sa kapangyarihan ng kasalanan na bumibihag sa tao. Nabanggit ko kanina ang sabi ng aklat ng Juan Kabanata 8, ang pinapalaya ng anak ay tunay na malaya. Ikaw ba ay malaya sa kasalanan? Kung hindi, umamin ka sa Panginoon para magkaroon ka ng pag-asa, sapagkat ang kasalanan yan ang sisira sa iyong walang hanggan. Sa plano ng Diyos na iligtas ka sa buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay nagkasala. May pag-asa tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kung ang relihiyon mo, ang grupo mo, ang sekta mo, hindi ka tinuturuan para lumaya sa kasalanan, ang relihiyong yan ay galing sa dyablo. Ulitin ko po, wala po akong relihiyong, samahan, grupo o sekta na ipinapangaral kundi si Kristo. Siya lamang ang mula sa langit. Siya lamang ang may karapatan at kapangyarihan na bayaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang walang bahid tungis na dugo. Siya ang ating pag-asa. Mga kapatid, mga kaibigan, si Kristo lamang ang ating pag-asa. Huwag kayong manangan sa mga relihiyon, sa mga grupo, sa mga sekta, sapagkat kahit sa Pahayag Kabanata 2 at 3 ay may mga iglesia ang Diyos na binalaan ng Panginoon na nabubuhay sa kasalanan at sila ay mawawalan ng buhay na walang hanggan. Huwag kayong umasa sa relihiyon. Si Kristo ang asahan natin. Kapag si Kristo ay kinilala natin na Panginoon at tagapagligtas, ang gagawin ng Diyos,
ay pagkakaloob ang kanyang banal na Espiritu upang tulungan tayo na mabuhay, taligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya kung makasalanan ka, umamin ka lang kay Kristo, may pag-asa ka, ipagkakaloob niya sa iyo ang kanyang banal na Espiritu at ikaw ay tutulungang makalaya sa kasalanan. Pagdating ng Panginoon ay nalalapit na. Pangako niya ang bagay na ito. Namatay na siya para sa ating mga kasalanan. Hindi na siya mamamatay ulit. Paparito siya bilang tinatawag na Leon ng Huda. He is called the Lion of Judah. Dala niya ang puot ng Diyos. Hindi na siya mamamatay ulit. Ginawa niya na ito. Binigyan niya na tayo ng pag-asa. Subalit ang susunod na pagdating ng Panginoon, una sa lahat ay pagliligtas o pagsagip sa mga pinili niya sa mundong ito. Ang pangalawa ay ang paghatol ng Diyos sa kanyang hukuman sa langit. Mga kapatid, darating tayo sa puntong yan. Lahat tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay darating sa punto na haharap sa hukuman ng Diyos. At ang kasalanan ng dahilan, hindi ang kawalan ng reliyon kung bakit ka itatapon sa lawa ng naglalagablab na supre. Pero ulitin ko, ano man ang kasalanan mo sa Diyos, kaya kanyang patawarin. Kaya kanyang patawarin at kaya kanyang baguhin kung isusuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Huwag tayong magmalaki sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Binigyan lang niya tayo ng pag-asa para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At alam ba ninyo, minsan ay nangaral ang Panginoon na sinabi niya, tulad sa pagbabalik ng Panginoon Kristo ang kapanahunan ni Noe. Just like in the days of Noah, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day Noah entered the ark and God sends the flood and destroyed them all. Alam po ninyo, sa sinabi niya ng Panginoon, ay pinapakita niya na sa panahon ni Noe, bingi ang mga tao sa katotohanan. Ayaw nilang mapakinggan at makita ang kanilang mga sarili. At silang lahat ay nilipol ng Diyos. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, kung magmamatigas ka, hindi nang hinayang ang Diyos sa milyong-milyong tao sa panahon ni Noe. 8 tao lamang ang niligtas niya mula sa kanyang puot sa pamamagitan ng baha. Kung magmamatigas ka, makakasama mo ang mga nilipol ng Diyos na yon sa panahong yon. Sila'y naging abala, walang panahon sa Diyos. Hindi alintana at ang pakikinig ng salita ng Diyos. Yan din ang sinabi ng Panginoon, na magiging bingi ang maraming tao sa katotohanan. Ayaw nila ng katotohanan. Gusto nila ng kasinungalingan. Aaliwin sila sa pangangaral kahit hingin mo pa ng pera. By the way, mga kapatid, hindi po kami manghihingi ng limos o buloy. Ulitin ko po, hindi po kami manghihingi ng limos o buloy. Kami po ay naparito upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay si Kristo, tanging siyang lamang. Siya lamang ang tagapagligtas sa kasalanan at hindi ang ating mga relihiyon, grupo o sekta. Panahon na para magsaliksik tayo sa ating mga sarili at aminin ang katotohanan. Hanapin niyo ang Diyos habang may pagkakataon pa. Seek the Lord while He may yet be found. Darating ang Panginoon na katulad ng sinaraduhan ng Diyos. Ang daong ni Noe ay wala nang maliligtas. Darating ang panahon na kapag kasinaraduhan na ng Diyos, na katulad ng daong ni Noe, ay wala nang maliligtas. Panahon na para tumawag tayo sa Diyos. Hanapin natin siya. At ang Diyos na ito ay makapangyarihan upang katagpuin ka niya. Huwag mong akalain na ang Diyos ay katulad ng tao na walang magagawa, walang kaparaanan. Ang Diyos ay hindi nalalamitan ng kahit anumang bagay. Siya ang Diyos na walang hanggan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At nawa po ay magkaroon kayo ng pagkakataon o panahon na hanapin talaga ang Diyos. Hindi nyo kami kailangan. Hindi nyo kami kailangan. Ang kailangan nyo ay ang Panginoon Jesucristo. Kung ang relihiyon nyo ay dinadaya kayo, ayaw namin kayong dayain sapagkat ayaw namin mapahamak. Magandang hapon po sa bawat isa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng ating dakilang Ama.